Lalabas po namin na maraming naglalabas at humuhula na si Bea at si Vincent po yung tinutukoy. Ano nga bang rason? Ayon na doon sa blind item, ha? Ang sabi, dahil daw sa prenup agreement, parang yun yatang pamilya daw po ng bilyonaryo, may inilatag na mga kondisyon bago sila ay kasal. Yun na doon sa prenup agreement. Na hindi daw yata tinirmahan nung A-list na actress. Alam mo, no, kung totoo man na si Bea yung tinutukoy sa blind item, syempre malungkot yun. Mabalik tayo kay Bea, no? Wala pa tayong naririnig mula sa kanya. Puro lang espekulasyon to, puro panghuhula, kaya lang pinangalanan. Teka lang, Nay, bakit nako-call off yung wedding? Di ba meron din kumalat na balita na kasal na sila dito sa Manila bago pa mangyari yung ano? Ayun nga, di ba nireport yan ni Fashion Police? Oo. Sabi naman ng isang source ko naman, parang wala rin namang daw nangyaring kasalan. Talent manager na si Eugene Diaz, nilinaw ang isyu sa napornadang kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Hindi pa rin mawala-wala sa kwentuhan hanggang ngayon ang balita ukol sa chismis sa di umano na pornadang kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co sa Madrid, Spain, na kung saan ikinalungkot ng mga solid supporters ni Bea Alonzo. Sa latest vlog nga ni Eugene Diaz ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan napakomento sila sa isang blind item na kanilang nabalitaan. No? Marami naman ang humuhula o sumasagot kung fake news ba ito, itong blind item na to, gawa-gawa lang ba, yung blind item na merong isang A-list na actress na mukhang nabinbin, hindi natuloy, naudlot ang pagpapakasal sa ibang bansa sa kaniyang fiancé na isang bilyonaryo. Yan ay nakalagay sa bilyonaryo.com. Dito nagsimula yung blind item. Kilala mo ba yun, Brenda? Hindi, mag-usap lang kayo, Mama Loy. Tikinig lang ako. Nakaganyan yan. Mamaya nakaganyan yan. Ay! At may shades. Ay nako, mabalik tayo dito. Yung iba naguunahan sa paghuhula. Gumagawa na rin sila ng mga post na si Bea Alonzo yung tinutukoy at si Vincent Co ng Pure Gold ang tinutukoy. Ayan hindi naman tayo nag-iimbento, hindi ba? Mahirap mag-imbento, kaya ayan, nilalabas po namin na maraming naglalabas at humuhula na si Bea at si Vincent Co yung tinutukoy. Ano nga bang rason? Ayon na doon sa blind item, ha? Ang sabi, dahil daw sa prenup agreement, parang yun yatang pamilya daw po ng bilyonaryo, may inilatag na mga kondisyon bago sila ay kasal. Yun na doon sa prenup agreement. Na hindi daw yata tinirmahan nung A-list na actress. Kaya nga, meron namang tayong narinig na isa-isa nang tinatawagan yung mga bisita na lilipad sa Spain. Ay, yan ba yung team ni Jessica, kuya? Gaga, yung lumipad ng aming team. Hindi yun. Ibang inyo. Napapalipad yung wetchamay ko pag sinasunod nila. Hindi yun, Brenda. Kadress pa naman ako Makinig ka, ngayon. ha? Sa dami ng inimbitahan, dahil kukunti lang yung inimbitahan, makakarating yan. Dahil I'm sure isa doon sa mga naimbita ang nag-splok sa iba na meron na akong visa, kaya lang hindi matutuloy. Oo. Sayang. And even si Vice Ganda ay dapat ay pupunta kay Bea. Kaya lang, di ba, si Vice ay a-appear na siya doon sa concert ni Jessica Sanchez. Yes, May 16. May 16 yan sa Araneta Coliseum. Ayan, konti na lang yung tickets kaya bumili na kayo, di ba? Diba? Tapos hindi lang nga doon si Meme ang kasama doon na, pati si Gary B, si Mr. Velasquez, si Martin Rivera, si James Reid, si Darren Espanto, tsaka si Morissette. Bongga ng concert na yan, May 16, Araneta Coliseum. Bili na ng ticket. Nandiyan sana ako, kaya lang manonood ako ng ng show ni sa May 16 ni Attorney Ed Chico sa District 1. Oo, meron siya sa District 1 sa May 16 at sa May 22. Kaya sayang, no?
Basta balita mo na lang po kay Jessica Sanchez. Ay! Ha? Ayan. Pag na-invite ako. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni na Ojilias ay muli binalikan nila si Bea Alonso at Vincent Co na dati ay napabalita ng ikinasal dito sa Pilipinas. Mabalik tayo kay Bea. Wala pa tayong naririnig mula sa kanya. Puro lang espekulasyon to. Puro panghuhula. Kaya lang pinangalanan. Eh, teka lang, Nay. Bakit mako-call off yung wedding? Eh, di ba meron din kumalat na balita na kasal na sila dito sa Manila bago pa mangyari yung ano? Ayun nga, di ba ni-report yan ni Fashion Police? Oo. Sabi naman ng isang source ko naman, parang wala rin namang daw nangyaring kasalan. Kasi, kung kasal na sila rito, di binded na sila. Oo. Di husband and wife na sila. Oo nga. So, parang mababaliwala yung blind item na kasi ayaw pumirma ni Bea sa prenup. Kasi kasal na nga, di ba? Sabi ng source ko, hindi totoo nakasal dito. Eh di parang take two yung nangyari. Anong take two? Eh kasi di ba yung kasal ni Dominic okay dapat? Oo. Tapos na-cancel din. Oh. So ano ito? Take two? Mga-cancel ulit? Kung siya man talaga yung sa blind item? Okay. Diba? So, yung kay Dominic naman, ay naudlot din. Oo. Alam mo, no, kung totoo man na si Bea yung tinutukoy sa blind item, syempre malungkot yun para sa babae. Kasi syempre, parang pangalawa ko na to, eto na naman nangyari. Diba? Parang hindi man para sisihin natin, ituro natin si Bea na siya yung may kasalanan, bakit nangyari na naman ito, kung nangyari na naman ito, baka siya nga may kasalanan. Huwag, kasi syempre ano naman yan eh. Kumbaga alam mo yun, nangyayari naman talaga yan, diba? Parang ano yun, mag-asawa yan, Yeah. na pag sinaktan yung asawa, tapos patatawarin, tapos gugulpihin ulit yung babae, patatawarin, yung ganun. Pagmamahal yun. Dito kay Bea, sa nangyari sa kanya, pangalawang beses na call off yung kanyang wedding. Huwag natin isipin na kasalanan talaga ni Bea. Kasi unang-una, wala naman tayo doon. Hindi naman natin alam talaga yung totoong sitwasyon nila, di ba? At saka hindi naman natin alam talaga kung totoong si Bea at saka si Vincent yung tinutukoy doon, di ba? Tama. Not until magsalita sila Yes. tungkol doon sa issue. Blind item lang naman. Oo. Pero siguro, kung ang Billionaire Channel ang nag-report dito, siyempre, ang mga sources dyan, mga mayayaman, mga billionaire din. Oo. Ay, bawal pala ako manood niyan. Ay, bakit? Bakit? Kasi wala. Milyonaryo pa lang daw kasi siya. Wala nga. Hindi pa siya bilyonaryo. Hindi nga umabot eh. Ganun. Yung iba nga nagsasabi pa sa comment na vindicated si Dominic, na after all, hindi pala siya ang may kasalanan. Lahat talaga ng netizen ay may masasabi at may masasabi. Lahat may opinion, lahat may judgment. Yan talaga ang hindi natin maalis sa Sokmed. Tayo rito, no, kahit nagkaroon tayo ng issue with Bea, hindi naman para ipin down natin si Bea. Oo naman. Hindi naman para sisihin natin si Bea, no? And time and again, Nay, wini-wish well natin siya, di ba? With the best wishes na nga natin, tsaka hindi pa sila kinasal eh. Kasi Correct. genuinely, talaga namang, we are happy for her na happy na siya. Kaya sana hindi totoo, di ba? Correct, Ito yung correct. isang news item na talagang wini-wish natin, sana hindi totoo. Sa dulo nga ng paksa ni na Ojilias ay muling binalikan nila ang nakaraang proposal ni Dominic Roque kay Bea Alonso na kung saan napatanong ang isa nitong kasama kung nagkaroon ba ng prenup agreement sina Dominic Roque at Bea Alonso. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Yung sa kanila ba nito, meron ba silang prenup nun? Ang pagkakaalam ko Brenna? hindi, ang alam ko lang, no, kung meron man o wala na prenup kay Bea at kay Dom, sa pagkakaalam ko lang, willing naman pumirma itong si Dominic. Kasi ang kay Dominic, sa pagkakaalam ko, si Bea naman ang pakakasalan niya. Hindi yung kung ano man ang na-achieve, kung ano man ang meron si Bea. Yan sinasabi ko nga na para patunayan kay Bea kung gaano siya kamahal ni Dominic, ay willing namang pumirma itong si Dominic. Oo. Kaya nga kung mapapansin mo, doon sa mga invited guest nila, gusto nilang 100 lang ang bisita nila. At gusto nila, yung mga kukunin nilang ninong at ninang, ay yung successful ang married life. Para daw, pag nagkaroon sila ng problema ni Bea, kaya nilang lumapit kasi successful nga yung marriage nung ninong at ninang nila.
Ganon. Nabanggit pa natin dito si Dominic, alam naman natin very very happy na si Dominic sa piling ni Sue Ramirez, na kahit saan niya dalhin si Sue Ramirez ay para lang itong isang cowboy na join lang ng join at pwede sila magtusok-tusok ng fishball na hindi inaalala ni Dominic. Mag-convenience store, di ba? Meron sila mga date Na na hindi gano'n. inaalala ni Dominic na, naku, napakataas ni Sue, baka dito ko na lang sa isang mamahaling restaurant dadalhin, hindi na kayo tutusok-tusok ng fishball. Yung mga ganon, sila yung, kumaga tinadhana. Alam mo, ang masasabi ko lang dito, no? Dito kay Bea at kay Vincent, kung sakali man na sila yung tinutukoy, at kung sakali man na nag-call off nga yung wedding nila at hindi na matutuloy, darating din ang panahon na makakatagpo si Bea ng kanyang kataling puso talaga. Ganon. Diba? Kumaga parang everything happens for a reason. Exactly. Parang ang lalim na iniisip ni Miranda. May nagbubuluhan na ako, Mama Loy. Oo. Kasi anong ginagawa ko dito? Pwede niyo palang pag-usapan si Bea nang wala ako. Sinadya talaga namin na yun yung topic kasi andito ka. Kaya gusto namin makinig ka ng buong. Oo. Hinihintay namin yung opinion mo. Ngayon naman, ang opinion ni Mirena. Yes. Next topic na ako eh. Ay, naku. O basta nga, tayo dito syempre ay dumidepende lang sa mga nababasa natin, sa mga hula nila doon sa blind item. Yes. Kung hindi si Bea ang tinutukoy dito, please disregard our previous message. May disclaimer. Ay! Disclaimer. Ay, naku. So, next Ay, topic. teka lang muna. Hindi mo pa sinasabi yung magic word. Ay, oo nga, sorry. Kung meron mang gusot, meron pagkakaunawaan, si Bea at si Vincent, o ang pamilya ni Vincent kay Bea, kung totoo man yung blind item na sila tinutukoy, sana magkaayos. Ayun. Sabi mo na lang. Uunahan mo pa ako, hayop ka. Dito yan. Lilinga. Nakakagad ako eh. Sabi ko eh. Inaabangan na ni Miranda yung entrada niya eh. Ay, nako. Samantala, Mamaloy, ang kilalang lawyer na si Attorney Wilfredo Garrido ay nagpahayag ng paghanga kay Bea Alonso kung kinancel man ito ang wedding. Hindi nagustuhan ni Attorney Garrido yung nakasaad sa prenup agreement na hindi lang basta separation of properties dahil may nakasaad pa doon. And we quote, "It's not right that you are required to live with the in-laws." Ano sila? Hello? Isa pang sinabi ni attorney, neither is it fair to ban either party from raising their voice. But the most problematic, the deal breaker, the poison pill, is the provision that in case of separation, you give up custody of your young children. You are giving away a primal fundamental right which is probably illegal to waive without court approval. Sinabi pa ni attorney na Bea needs to talk to Maggie Wilson to know how it feels to lose one's children to the stronger party. It is best to walk away from a lifelong bondage. Your refusal to sign is admirable. They can shove the prenup. Forget the wedding. It doesn't diminish you. Bravo. Hanggang dito na lang muna ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!